Father, we bless you, Lord, and honor your presence. Thank you for a wonderful time having this ministry of teaching. Truly, this is your priority, the church priority, to equip your saints for the work of ministry. Salamat, ikaw padayan ang kauban ka namo. Hugi-hugi ang among panantigong karon. Salamat sa grasya. Okay ang pagkapusan na lang. Amen. So let's have a review sa atong topic, no? Since atong topic is the doctrine of the last days, or the word eschatology, mga pagtulunan sa katapusan mga adlaw, at least na namoy idea sa mga ubang mga detalya sa atong misgisgutan. Atong mga niagi mga tubig. Now, we are now supposed to discuss more in detail yung the doctrine of the tribulation period, yung umaabot na kasakitan. Pero bago ta mo sugod dito, ato sa tagaan balik o murag overview sa ato tanan. Yung lahat ng isgutan nato, kung summary timeline lang, in a murag homiletical approach pa. Okay? Nga para lang desigon kita. Ani nga topic, likunon kita. So let me give you this title, When Heaven Opens, Living in the Shadow of Eternity. Kasi punto na to, Living in the Shadow of Eternity. Kita na ata nabuhi aliwala sa between inter-advent period, between the first coming and the second coming, and that is our time. And we are at the very edge of eternity. Diyan pasabot na ako. Nata sa period of waiting, anticipating, gaulata sa pagbalik sa Ginoo. May see your right hands waiting sa pagbalik sa Ginoo. All of us, with great anticipation, nagpaabot ta with our glorious hope, the great appearing of the Lord Jesus Christ. That is our hope. Mao na atong paglaom. Now, tanaw natin siya from that language na kita duol na. Okay? Na kung sa ano pa na, sa bukid pa na, naaka sa pagbago. No? Naana ka sa duol at the very edge. Okay? One step na lang, then eternity na. Maabot duol na bumalik ang Ginoo. Now let's proceed now. Next slide. Nice screen. Okay, history is not spiraling into chaos. It's moving toward a divine conclusion. Ang kasaysayan, sa Bisaya sa kasaysayan? Bisaya, dahil na? Kasaysayan? Sa Tagalog? Ha? Kasaysayan. Sa Bisaya? Kaagi. Okay. So, Bilanon. So, ang mag-trilingual ka ba? No? So, ang kasaysayan, so, di naman na sa inyo bago makasabot ng mutanan, no? Ang history o kasaysayan, hindi siya ka ng spiral lang ang panghitabo ka. Kanang ka ba naman sa spiral? Kanang biglang, kasi dito yung tuyok na sumpay-sumpay ba? Na it just happened. Okay? Murag random lang siya nga nahitabo na very chaotic. Samo tayo. Murag nahitabo lang siya. Wala tuyo. Dili, ang kasaysayan is not a spiraling chaos. It's part of divine plan. It's a divine conclusion. So there is a gitawag natong moving that in a certain direction toward a divine conclusion. So ang Ginoo ang predetermined, ang nag-andam, okay, sa tanang panghitabo, since from eternity past to eternity future. Sa nangagi, sa wala pang buhatang kalibutan in the mind of God, He already decided, okay, to create the entire universe, including humanity. Kita tanan.
ug ang tanang panghitabo sa kinabuhi kasanatian sa tao ug ang dagang sa kalibutan, bisan ang mga individual ninyo nga mga kinabuhi, ang inyong mga kasinatian, the ups and down, your choices that you make, okay? Every decision that you encounter every day is not out of the hand of God. Naakanak na ilawom sa kagamhanang kontrol sa Ginoo. Though God gave us a certain space to exercise our choices, we call that free will, but that free will should be exercised within the bound or parameter of what is pleasing, acceptable to God. So we are not called by God giving that gift of making decision, okay, for our own, na murag gitagaan tag kagawasan mo imong desisyon para i-violate ang Diyos. Dili na siya ang definition ng freedom. The definition of freedom or liberty is not having the power to do what I want to do, what I feel to do, but rather having this ability to exercise that decision accordingly sumala sa kabubuton sa Ginoo. That's the definition of liberty. And it should be always with morality. Always right, always pleasing, acceptable, according to God's standard. Wala ta gitagan kagawasan sa Ginoo nga musupak, gitagan ta sa Ginoo ng kagawasan aron magmasinungtanon diha kaniya. That's the definition of freedom and liberty. Now, kana tanang pangitabo sa atong kinabuhi, bad or good, events, people and events, kauban na siya, okay, of His what? Of His controlling power. He is orchestrating, controlling, directing all the happenings in our lives, okay, for our good, that will finally end to the glory of God. Malinaw ba? Importante yan. Next. So, ang reference nato sa Daniel and Revelation. Now, balikan na natin yung timeline. Sa timeline nato, kung atong tanawon sa script, makita sa inyong mga mata, 2020 pa ba mga mata ninyo? 2020 pa. Sige lang, nagdambutan, nagdaan tas Ginoo, ako na screen diri pa. Namurag malukop ito ng tibuok stage. Dambo mo. Amen. Amen na yun. Okay. Now, Ito yung bayan magdamgo. dinhi, atong tanawon, before the cross, kanang cross, paingon sa rapture, muna yung atong panahon, 2026. Okay? Ano pala? 2,000, sa ba nas Bisaya? 2,000. 2026. Ayan. 2026. 2026. That is our time period. Okay. Gikan sa pagpalansa ni Kristo sa krus, hangtod karon. That is the church age. But prior to the cross, bago sa cross na yan, ito yung prophecy ni Prophet Daniel sa chapter 9, 24 to 27, na mahitabo sa panahon, unsay mahimong future sa mga Hudyo. So naghatag siya prophecy very specific to the Jewish nation. O gitagaan niya sila ng pila ka tuig, 400 sa prophecy, 490 years, including the tribulation period. Ito paabot. So dito, mauna i-discuss nato yung 69 weeks na yan, equivalent na siya sa 483 years. It's that prophecy is already happened. So kitagalan sa Ginoo ng 490 years
ang direction ng entire nation of public event mahitabo sa ilaha, and in the near future, ang 483 years is already happened. Nahitabo na. There is only 1 week equivalent to 7 years left for the nation of Israel. Since then, after Jesus was crucified, kasi yung 483 years, nahitabo ang fulfillment anak sa Jerusalem entry ni Christ. And that would be April. March ba to? If my memory serves me right. Depende sa... And so, that Jerusalem entry ni Jesus, di ba, gibuhatan o story ng tradisyon, adlaw sa palaspas. Remember? Palm Sunday. Since then after the crucifixion, the 483 years is already fulfilled. Kumana, bigla nagkaroon ng interval na ay postponement. I-stop sa Ginoo ang iyang divine clock of His plan for Israel for a moment, but it's only temporary. Kaya yun lang. Then, after that event of the crucifixion, at the day of Pentecost, is the age of the church until today. Maunang time na to, we are in what we call the church age. O kining church age, ang iyang graduation or culmination or consummation o kahimpitan is at the day of the rapture. Mauna siyang timeline. So after the church age, then the rapture, then after the rapture, we have 7 years tribulation period. Ang 7 years tribulation period, tungaon siya sa tunga. So ang first 3.5 years, matungan tong Daniel 9:27 na ang Antichrist will make a peace treaty to the nation of Israel for about 7 years. Okay? And so, magsugod ang temporary peace. Magkaroon ng peace sa Middle East, kalinaw sa Middle East, okay, for about 7 years, but at the middle, he will break that treaty. Iyahan ng the treaty was broken. Anang pag-abot sa taliwala. And then, makita na to after the 3.5 years, the last or the final 3.5 years, is the pouring of the wrath of God, ang pagbukbo sa kapungot sa Ginoo. Okay, dili sa kalibutan. This is now the expression of God's judgment na iyang silutan ang kalibutan. So ang maong judgment will proceed from bad to worse. This is the most severe, pinakagrabe na klase sa kasakitan ang agian sa kalibutan. Nga wala pa nahitabo, sukad-sukad, nga nahimugso ang kalibutan. All kinds of wars combined will not exceed compared to the kind of war and damage that will happen in the near future. All the famine and all the drought and all the death combines past and together with this present time, tanan kana dili sila igo ikatandi sa mga panghitabo sa unahan. Because God is the one who will really intervene, and God will directly facilitate the judgment. Ang Ginoo mismo, including the nature, ang kabuhatan, the entire creation. So, mao ka lang may kabutihan. Try to imagine, ikaw tinutan ng klase earthquake or Linux. Anong pinakamantas na intensity na natin sa kalibutan? Ha? Nabay 9? Try to imagine the kind of chaos. So, kanang atong tan-awon. Dili ako kamo gihadlok God. Ay, kamo hadlok naman daan. Let's proceed. Tanaw na itong timeline. Unsay magsugod. Okay. Remember, we are in the edge of eternity. Okay. Unsay unang event na itamo? Major event. Next slide. The first major event, tanawa, try to imagine, biglang mo apply yung langit. Now listen to this. I am not talking physical sky lang.
kisa nakamata manggod abin. There are three heavens, di ba? Pakihatag na ang tulo ka layers ko ng heaven. Sky, hindi natupad yung mga langgam. Kasi sunod, outer space, yung mga planets. Third, the abode of God. Pero wala kayo na tunisgutan. Yung part of the heavens, yung the world of the spirit beings, yung kalibutan ng mga anghel. Dapat naintindihan ninyo yung spirit. Naalala niyo yung expression ni Paul sa Ephesians chapter 6? Ang atong pakigubat, dili sa mga tao, kung dili sa mga kagawahanan na naasa, kawanangan o kalangitan. Di ba? Mga expression in the heavenly realms. So there's a certain realms, the spiritual realms. Kaya nga pag-pray ni Jesus, our Father, who lives in heavens, plural. Tinignan mo yan sa language ng dictionary na Greek sa interlinear. Wala siya sa singular. Ang English na to, singular. Who art in heaven, singular. Uranus. Tanawang original na grammar niya, ang gigamit, uranoi. Gidrop niya yung sigma na S, gipulihan niya yung iota ng alphabet ng Greek. That would say that that language speaks about, that letter speaks about the number. So now, yung word heaven is no longer singular. Ang language dito sa original is heavens. Buti pa sa mga mga kalangitan. Amahan namo nga ikaw nag-istar nagpuyo sa mga kalangitan. Nagili isgutan na itong space lang niya, kung dili, wala yung lugar ulo na nagili na cover ko sa Ginoo. Amen? Now, karon, dapat nato masabtan na ang langit, yung nature is part. Okay? Is part of what? Of the working of God. Kauban siya sa pagpamuhat sa Ginoo. May mga panghitabo, ang naapinin mo, cause of nature lang. Dili, usahay divine activity mo siya directly. What if, paundamon sa Ginoo siya nitabo sa ito. What if, dili na mo tubo ang mga tanong. Siya nitabo sa ito. Ay ba? Mauna akong giwan out. The heaven is open. Next. Now, paano natin makita? Next slide. As part of the introduction, the world, a world on the edge. We are living not in ordinary times, but in borrowed times. Wala ta nabuhi sa unsaman. Ordinaryo lang ang panahon. Kung dili nabuhi kita sa hinulaman ng panahon. Dili kita yung magbuod-buod. Itagahan ka sa Ginoo oportunidad na gamitin nato kini maong panahon na itagahan ka na. And so let us maximize the use of our time. We are because we are living in a borrowed time. Beloved, we are not just living in ordinary times, but indeed living in a borrowed times. The Bible does not present the future as uncertain chaos, but as divinely ordered countdown. Wala gipakita sa Biblia na kini gipresent na ang future, usa lang gitawag natong mga panghitabo na nakasamot mo walay kasiguraduhan sa unahan. Kung dili kini ang Ginoo mismo ang gapahiluna niini. And this is a divinely ordered countdown. Part din siya sa itawag natong time clock sa Ginoo. So padayon gatik yung clock sa Ginoo. From Daniel to Revelation, gikan kay Daniel ngadto sa book of Daniel, ngadto sa book of Revelation, Scripture reveals that history is moving toward moment when heaven will open. When heaven will open, Christ will return, and every soul will stand accountable. Kaya nga ang language din when heaven
is open, when heaven will open. Jesus himself warned, naghatag ang Ginoo ng warning sa mga disipulo. Ingon siya sa Matthew 24 verse 44. Turn your Bible sa Matthew 24 verse 44. Ingon diha, therefore you also be ready, for the Son of Man is coming at an hour you do not expect. Busa kamo sa mag-andam, kay ang anak sa tao moabot sa takna nga wala ninyo paabutan. This is not meant to scare us, dililibot pasabot karon hadlokon kita, but it is meant to wake up us, aron pukawon kita. Pero ato tan-awon diha as part of our introduction, mao kanang giingon, moabot siya. Ang key thought dinhi is that prophecy is not to scare us, but to wake us up. Kitagaan ta sa Ginoo nini mong pagtuon para maandam kita. Dili kita hadlokon because as Christians, we are already saved. Not just saved, but secured. And that security is eternal. Kita sigurado na sa Ginoo. Sigurado na ba? Sure na ba ta? O say, first na event. Next slide. The first event na mahitabo is the rapture. Okay? Is the rapture of the church. This is a sudden separation. Anong gitawag mo na itong kalit na pagbulag? Kaya ang Ginoo, wala niya gitawag kita, aron kita silutan. In fact, according to the book of Thessalonians, we are not destined to suffer the wrath of God. O sa Romans chapter 1, I think, verse 18 and following, in Christ there is no condemnation. But pasabot sa mga Kristohanon, wala na'y pagtulo, wala na'y paghusga ang Diyos, dili nakasilutan, dili nakahukman sa Ginoo. Ikaw na anak sa Ginoo, na nasa iyang kamot, ikaw anak na sa Ginoo. And therefore, part sa language ng mga assurances and promises na gihatag sa Ginoo sa ato is that language that we can find in Thessalonians. You are not destined or chosen to suffer the wrath of God. Wala kang gipili aron silutan sa Ginoo. Why? Because there will be an earthly judgment that will happen in the future. Okay. And so, prior to that judgment, here comes now the rapture of the church. Sa dili pa ang Ginoo magpaulan sa iyang kamuot di sa kalibutan, there will be a sudden separation of the people of God, the church. Kuhaon niya tanan ang mga Kristohano ug dadon niya sa iyang presensya. At that very moment, no one will be left behind. Walay mabili. Regardless of your spirituality or Christian maturity, as long as you have a genuine, intimate, living relationship with Jesus, you are a truly born-again believer of Christ. Therefore, you are entitled. Therefore, you will be raptured. You will be translated in the very presence of Christ. Uhaon kas Ginoo. Sakdawon kas Ginoo. Sakmiton kas Ginoo. O ang purpose ng pagsakmit, aron luwason kita, ilikay kita sa umaabot na dakong katalagman na moabot sa kalibutan. And part of that sa pagkuha sa Ginoo, aron i-present kita niya dito sa iyang presensya for the day of giving of the awards. It's like a big Pang's Award, ito yung kitawag natin, the Bema Judgment Set of Christ. The Bema Judgment. Na ay rewards ang mga Christians. So try to imagine imong una. Ang imong mga gibuhat karon, dako na siya kalabutan sa imong ugma. Balikon ko.
ang mga butang nga imong gibuhat sa Panginoon, sa Ginoo, mauna siya mo determine usab kung unsay imong kabutangan ngadto sa langit. Manangit man Ginoo ang tatanan. Amen? Pero ang gilawon sa kalipay, dili pareho. Na nakainom og usa ka baso nga tubig, o nakainom sa usa ka litro nga tubig, dili pareho. Ang nisawom sa dagat, nagkutob lang sa duha ka dupa, dili pareho ang kalipay ni atong nisawom na napulo ka dupa. Amen. Yung experience, yung depth, yung gilawon sa kalipay. That is why your decision today and your service to Christ that always bring honor to His name, okay, is the determining factor of your place in the kingdom of God. Kaysa pag-abot sa panahon ng Ginoo, since you are entrusted with little and you are faithful with little things, then in the kingdom of God, you will also be entrusted with much. Ang masaligan sa gamay, masaligan usab sa dagkong mga butang. Tanaw mo yung language ng Ephesians, Matthew chapter 6. About the kingdom, in the coming kingdom. Alam mo, pagbalik sa Ginoo, dili tamang lupad lang tanan sa langit maglutaw-lutaw. Parang nag-cartoons. Remember, i-restore God ang kalibutan. The new heavens and the new earth, and again, earth will be what? Is a habitable kind of place, perfect place, the new paradise. Earth will become the new paradise because of the very presence of God. And the curse was already removed. There's no death anymore, and there will be one. Life and immortality. Wala na kamata. Everything is perfect. Inanang na itabo sa umaabot ng panahon. Kaya nga, bantayan ninyo. 1 Corinthians 6. Don't you know that you will judge angels? Wa ba mo kabalo nga kamo mismo tagaan sa Ginoo otoridad nga mohukom sa mga anghel? Try to imagine that kind of position in the future. Kaya nga 12 disciples 12 apostles sila. Ug ang mga ngalan nila gibutang sa 12 pillars of the new city of Jerusalem. For what? Kaya mo nang Ginoo sa ila, one day, 12 of you, kamong 12, will sit down with me in my side, and you will judge the 12 tribes of Israel. So in the future, kabalo na ang 12 apostles sa ilang rule sa pagbalik sa Ginoo. That they're going to be the judges of the 12 tribes of Israel in the millennium day. Kana na time. The earthly, visible, physical kingdom of Christ. The millennium reign of Christ. Now, sa millennium reign, ano kaya ang gagawin niya? Diba? What do you think? Kaya kung dinadala kayo doon, mga igsoon, as part to motivate us, na hindi pala ito kwentong kotse, totoo pala ito. So this is the rapture, the separation. God will remove the church. Next. Tanawang language ng 1 Thessalonians 4:16 to 17. Yung conclusion niya sa verse 18. That the rapture also is a way to encourage us. Tanawang verse 16. Kasi gusto mo basa, wala gusto mo volunteer. Ako basahin sa inyo sa translation sa NIV. For the Lord Himself will come down from heaven with a loud command, with the voice of the archangel, and with the trumpet call of God, and the dead in Christ will rise first. After that, after the resurrection, we who are still alive, we the believers who are still alive at the day of Christ's coming, ingon diha,
and are left will be caught up or raptured or translated together with them, together with those who resurrected or rose from the dead. India will be caught up together with them in the clouds to meet the Lord in the air. Ang Ginoo nakasuspended ko, nakita mo sa sky, kung kitang tanan pagkasagawon, and there is this sudden force, yun ang language ng rapture. Yung harpazo, the harpazo language. There is a force, a sudden force in the blink of an eye. In a single blink. Alam mo, yung speed of light, according to science, sa isang pamilok nimo, 7 times niya tuyukan yung kalibutan. Ang language ng Greek, wala na ilain na example pa na mas paspas yung pamilok. Kaya yung gamit niya. Pero original na language is, mas paspas pa sa pamilok. Yun ang original language nun. And there's a sudden force, an outside force, ang Ginoo mismo, na sa usa ka pamilok, matingala na lang ka, ang mga lugnanan, walay sulod. O ang mabiling sa kadalanan, mga nagsakay sa motor, o sa mga tricycle, sa tanang klase mga transportation good, kung Christian good, sanina na lang ang mabiling. Ay bisan unsa ka na ka-branded ang imong sanina, di na masulod sa langit. Amen? Talagang stuck ka na itab sa symbol ba kinakabay yun na itatak. Diba? Sa panahon na ako, bata pa ko ba? Ilungga mo na akong mother, akong lula. Kinahanglang doon. Ang imong bayo, bunilgit. Muntagot ang bunil. Pag nagkanto ta sa Tianggin, sa Banwa, nagkiriyan na istorya ba, no? And, mga igsoon, yung bata-bata ba ko, kinuha ko ng mother ko, tirno tanan ako sulubon. Oo. Kaya lang ang problema na, isa lang sa kayo mga sa kalibutan, palit pa ka din sa kanya na saman. Hindi mahal mo na gasolina sa ulo. Hybrid na yung paliton. Ha? Hybrid na, mga BYD, mga G-Tour, kung saan na diha, mga hybrid, mga bagong Toyota Mig na hybrid. Hindi ba na madas namin pag nag-rapture? Amen? O ito yung mahitabo din ha. So, din yung mga igsoon, pagkasagawon kita tanan. Tanang verse 18. Nanong gi-share man ni Paul. And this is the language of the gospel, right? Future aspect ng gospel. Yung pagbalik ni Jesus. Dili yung pagkamatay, misbutan, kundi yung pagbalik. Ingon diha, therefore, o busa, encourage each other with these words. Buti pasabot, the language of the rapture, the doctrine of the second coming, the doctrine of the coming Christ, the doctrine of the rapture, should be taught. Kailangan itudlo siya. Ano man, this is part to motivate us, to encourage us. Dili mo pwedeng ambakan, wala rapture. O sige, mabiling ka. Wala mo na sa may magpapaso na ito na. Wala mo na, ang nakaputang anak, wala may rapture. Kaya rapture na English na rapture. Diba, quote up diya, rapture. O ikan man sa Latin good. Sabi mo Latin, Bulgit, ni Jerome, ay kinopya nun sa Greek. So, ano sabi ng Greek? Raptazo, what is rapture? Ano meaning nun? To be called up, to be translated, submitted. Ano ibot pasabot? Di ba? Amen? Hindi nung kaya yan. Kung matingali mo lang pinti ka rin. Okay. So, karon atong tanaw, next screen. So, Christ called His people home. Parang sinasabi ng Ginoo dito, umuwi na kayo. Okay? Now, this is the time to go home. Amen? According to the book of Philippians, sabi ni Paul, your real citizenship is not in this life.
but in heaven. Yes, we are citizens of our land, of our community, mga constituents tayo din, natay mayor, natay barangay captain, natay presidente, but our true citizenship is in heaven. And so mga igsoon, this is the time, no? This is the calling of Christ to return home. Instantaneous, kalig na pagsakda, in a blink, in a breath, in less than a heartbeat. Grabe. Split seconds ito. Paspas na pagkita mo. Very solid. Kalig ang maong pagkuha sa English. Walay halos makabalo. Daghang interpretation. Daghang ihatag ng mga meaning and fake news sa social media. Kay walay makasagot nga ng mga tao ng kalit. Ang purpose ni rapture is to separate those who belong to Christ. Bilain kita. Muna yung unang event na mahitabo sa ato. So, karong kahapon ng maigsoon, kung inyong tanahon, bago na ito isgutan mo ba mga butang, muna yung unang segment na gitagaan o emphasis sa atong pagtuon. Now, some will be taken, ingon nga diha, in the blink, in a breath, in less than a heartbeat. Some will be taken and some will be left. Naikuhaon, na mabili. This event, often called the rapture, is described as a sudden removal of believers before the time of tribulation, though its timing is debated among Christians. Kaya nagkalain-lain balot na kanus ang pagsakdaw before tribulation, at the middle of tribulation, at the end of tribulation. No matter what your view is, the Bible is very sure, is very certain that there will be a rapture. This event of the rapture of the church. O dini, this moment is silent to some, shocking to others. Nga naman, di na kabalo. The faithful are removed. Ang mga Kristohanon, pagakuhaon sila. And the world is left reeling, disoriented, and spiritually exposed. Wa kabalo ang kalibutan. Confused ang mga tao sa hindi tabo. They don't know na ang pagkuha sa simbahan is the signal of the coming judgment. The judgment, the judgment of God to the world. This is not merely an event, in rapture. Dili lang kini pangkitabo o event. It is a divine separation. God literally will take His people out from this world, kuhaon niya yung katawan. A line drawn between those who belong to Christ and a world about to enter in its darkest hour. Kuhita na ng Diyos, linyahan na sa Ginoo. Uhaw na niyang katawan. Kung mabilig ang mga tao sa kalibutan, and they're going to undergo, muagi sila sa gitawag natong dako ng kasakitan. And this is the darkest night. Kung saan may makita nato din na application. Tanawang application. Andam na ba mo? Taas ang kamot. Ayaw. Pag mo lang muling palibog, yun ta, yun. Ayaw sa Lord. Pag ko pauwi sa akong puhunan. Ha? Are you ready right now? Now listen to this. Salvation is personal. Balikon ko. Salvation is personal, not inherited or assumed. Puntuhan. Kung sa'yo magpasabot na ang kaluwasan personal, o dili siya yung gipamana lang ng mapanunod nimo, o imo lang i-assume. Oo, i-assume lang nimo. Padayon ka. Ako mga ginikan ng Kristohanon man, so ako i-assume, kuyog-kuyog man ko sa simbahan, Kristyan na pod ko, luwas na pod ko. O tungod kay giampo ko nila, ina kong
Kintahay, di dala-dala, napamana na po na. No? Kay ngun nga diha, bungod sa akong mga tatay ug nanay, sa ilang paghagog sa sakripisyo Ginoo, sigurado po, mapanunod lang po kay natao man ko, born and raised man ko, anak ng pamilya na Kristohanin. Kristohanin po luwas po. Dili. Salvation is personal, a personal matter between you and your God. Ang pangutana mo kini, na ba kayo personal na relasyon kay Jesus? Itugyan ba ninyo ang iyong kasing-kasing o kinabuhi kay Kristo? Imo ba siyang ilang manluluwas o Ginoo sa inyong kinabuhi? Kanusa ka naghilo, anak? Naabay epekto nga naitabo sa inyong kinabuhi. Nahikap ba ka sa gamong sa iyo na naliso ang dagan sa inyong kinabuhi o nausap ang inyong kinabuhi? O nakabato na ka o bakong pagbati o mga musunod sa iyo? O kalipay na nimo na makigugoy-gugoy o kauban ang community sa pagtuo, ang simbahan, ang mga Kristohanin. O nga na kay kalipay mga lagad sa iyo. Kanang because that's the only requirement, not even a requirement, that a necessary result. Na kung ikaw Christian ka, automatic, given na nakuhaon ka sa Ginoo. Pag-abot sa panahon ng patuloy. Amen? So I do not believe on partial rapture view na naimuhingon nga katulang mga hamtong na nagpaabot ang pagkasagawon. Kunya katong mga wala pa nakaandam sa kompromiso, Kristiyan na mabilin. No, dili. Hindi sa Biblia, kitang tanan. Tanan. Walay pwede. Ano sa'yo, dili apil sa tanan. Wala. Tanan, pagasagawon. So muna mga igsoon, tanan mabag-o. Makabaton o kinabuhi. Bitaw to wala na kamatayo, immortality. So this is the first thing. Okay? Next. Ano sa'yo sunod niya event after the rapture? The second event after the rapture is the illusion of peace, the quiet before the storm. There will be peace, but momentary before the storm of coming judgment. Ngayon gitawag man akong illusion of peace. Tanang tao sa kalibutan, ang mga gitawag na itong mga leaders of the world, yung mga nation leaders, o mga itong mga leaders sa nagkalain-laing mga kanasuran, nagdanggo og kalinaw. Kita po, gusto na itong kalinaw. I see your right hands, gusto niyo ng kalinaw. Kalinaw sa pamuyo. Kalinaw sa pamilya. Kalinaw sa silingan, sa panrabaho. Bisan asa ka, you long for peace. Peace. And gusto niyo yung community, a sense of belongingness. Nakauban ka na ng grupo na malinawon. There's sense of calmness and quietness deep inside your heart. Hindi pangita. Malinawon na pagpamuyo. Free from what? Free from conflict. Kasama. Ito imagine, kuyo ka sa lugar na ang silingan niyo, kanunay ka. Mag-istorya lang, abinin mo ka pinatyanay. Istorya pa lang yun. Mura nervyuson ka, makulture siya ka, unsa maning ako na kuy ana, mga silingan ako. Yung sagit, normal na ba na nila nga sound? Nya, sige ka sa lugar, hadlo ka, gubad, naipatay. Una na kung ikaw nagtrabaho ka sa mga panalila, mga pawn shop, di ba? At ito ba niya? Lulier. Isa pa nga mga pawn shop mo ba? Ikaw sa Lulier. Ha? Palawan. Hindi na-assign ka sa Marawi. Diba? O niya, naipsanglan mo gold dito nila, ikay pinangawan ba? No? Diba? Ito imagine yan. Ikaw tagapag-ibig ka. Niya na kay
na ay outlet dito sa mga lugar na critical na lugar. Kasi nervyoso ng mga employees, good na na-assign. Sabi ng timpaningin niya, di mo bayad ang ang tagbalay. No? Lahiman dito. Lain-lain batasan sa mga tao. Na gusto natin kalinaw. Now, there will be an illusion. Sabi ko, pasapot ng illusion. Sabi saya, illusion. Say another word for illusion. Kanang huna-huna lang ba? Kanang, say tawag ka na. Damgo-damgo. O illusion, damgo lang ba? Hindi yung tabuin. Pantasya lang ha. Malinaw na yun, wala li sa mukhan. Diba? Now, kinsa may mo pasiugdaan ng kalinaw? Oh? Ang Antichrist, mo na sunod nga event. Okay, hindi may tabo. Okay, atong tanawang karon. The illusion of peace, talawang Daniel 9:27. Muna itong makita dito. Yung Daniel 9:27, yung din, then, for 1/7, naalala nyo equivalent, hindi siya literal na 7. Pag minutag 1/7, nag-isgot na siya o mingon natong, di ba sa literal is 1 week, 1/7, 1 week. Dili na siya nag-isgot of 1 week, but 7 years. Okay. Ingon niya, then for 1/7, he will forge many and strong alliances. Now, take note yung singular masculine pronoun, yung he. Kinsa ng he niya? The Antichrist, the prince who will come. Kasi nanaka sa 27, pag matras ka sa basa nimo. Ingon din ni, then for 1/7, sa usa ka semana, or 7 years, okay, he, the prince or the ruler, the leader who will come, okay, the Antichrist, will forge many, or will make a what? A covenant treaty, forge many a strong alliances, but half through the 7, at the middle of the 7, half through the 7, he will banish worship and prayers. Ipangundang niya ang temple worship sa Jerusalem. So there will be a 7 years peace agreement, peace treaty. That's a covenant treaty of peace. 7 years. But at the middle of that, okay, he will stop. He will banish worship and prayers. Ipangundang niya ang temple worship sa Jerusalem. And remember, karon wala pa'y temple. So there will be a temple in the near future, the next temple. Pila ka temple na sa Bible? Kung sa'yo unang temple? Solomon. Next to Solomon temple. Saan? Hiron. Zerubbabel's temple. Sunod sa Zerubbabel's temple. Herod's temple. So the future temple is the fourth temple. Kaupat na temple. Don't you know na karon yung red heifer, yung red heifer, yung pula nga baka, na anak, kiandam na yan. It must be perfect. Wala yung faultless, blameless. Dapat wala, perfect ito, wala siya ikasaway para mahimo siyang sacrifice o halal. Don't you know nga, ang institute, temple institute sa Jerusalem, hinay-hinay na nilang i-develop ko. Na sila yung mga priest, dugay na ilang i-develop. Mga scribes, mga priest. O first time na itabo, murag ano sila, na-ordain sila o high priest. Naduhog ninyo na? Na-ordain sila high priest. Niya ang mga parts, ipangita na nila yung mga ulan sa temple. Yung altar of incense, yung Ark of the Covenant, yung kaban ng tipanan, yung kaban ng covenant o kasabutan, na kung gibutan dito ang 2 tablets of stones, yung 10 commandments. Marana, i-retrieve nila yung mga butang sa temple. And I believe sa klase ng advancement, sa breakthrough ng technology karon, mag-build ka building karon in a short time, kaya na nimo. Hindi na karon dugay mag-build o building. Kung paspasan nimo. Karon lang, I believe kaya ng mga Jew i-build.
pero na political and religious issue. Kaya ang site na ilang patukuran sa temple, duha ka klaseng school of thought ng mga archaeologists. Ang usa ka school of thought, ingon katong mga archaeologists, katong mga nagtuon sa mga artifacts, mga gamit sa mga kaniadto ba, mga kaptanan para may bawa nila ang history. Ingon sila nga at the very site anang mosque, yung tawagan na, yung Dome of the Rock, yung simbahan ng Muslim, ng Islam, yung Dome of the Rock. Kana ko nga site, ang problema, di ba yung mutukod ang temple kung naan ng mosque mo? So you have to remove that. Pag i-remove din mo na, support ang mga kaupang mga Muslim dito sa sulod ng Israel o ng Palestine. Hindi na siya political factor. Hindi magiging, hindi nilang political o religious factor siya. Political and religious factor siya. Kaya, maghinay-hinay ko sila. Pero ang usa ka school of thought, dito sa pinaka-site ng Dome of the Rock o gitawag ng mosque, kung dili kung sila beside ko no, tupad lang. So pwedeng na atong mosque, pwedeng patukod nila yung Herod's Temple dito. But now, dili na nimo tawagong Herod's Temple. This is the future temple. And guess what? Kinsa kaha ang tabang sa Israel na mupatukod anang worship. Because this is the language of the Old Testament prophet. That the house of the Lord is the house of prayers for many nations. Remember, naana sa language ni Jesus Yahweh. The house of the Lord is not just for the Jewish people. This is the house of prayer for all nations. Not just for diaspora, but for all nations. In the day of millennium, Israel will be the center of the earth. Walang pinaka-center ng kalibutan. O dito si Christ na nalingkod in His return. Remember, sabi ng mga angels, sa samang paagi na siya gikayab sa langit na nakita niyo, bumalik siya sa maong paagi, dinhi sa bukid sa, asa nga bukid? Sa? Sa Kamayong Davao? Asa nga bukid siya mabalik? Asa? Laruan ninyo, hindi dati ko nadungog manggod sa Tamayong Davao ko, no? Asa mo tugdon ang Ginoo? Palayan. Sa Mount of Holy. Importante yan. Literal yun ha. Literal return ni Christ. Nawawala na yung mic ko. Hello. Okay. Now, karon. Mao ka na mga igsoon. And padayon na itong tanaw ng sunod. Daan ka sa ikaduhang point that the illusion of peace, okay, when the world feels safe. Okay, karon gabubat sa Middle East. Unsay ilang peace treaty karon? Kisay kahimong peace treaty sa Israel kauban ng mga Arabs? The Americans. Okay, there is one called that the Abraham Accord. Remember, si Netanyahu, o ang ubang mga neighbors doon ng mga yung mga Arabs. So, ningon sila, siyempre ang ilang peace treaty is good for 4 years. Nanong 4 years naman ang peace treaty ng Americans ang kapacilitate o ang Israel o iyang mga neighbors sa Middle East. Nanong 4 years naman? Kasi ang presidente sa Amerika, every 4 years report, mapulihan na. Amen. Klaro ba? Di ka pwede mo imo peace treaty arrangements nga exceed sa imuhang gitawag na term. So that is some of the logic nga nung 4 years. Hoping na after sa term ni Trump, ang musunod na president, whether Republicans man siya o Democrats, magpadayon siya nga i-renew ang Abraham Accord to continue to maintain peace in the Middle East. O karon,
Walay problema dito sa Abraham Accord, yung mga neighbors kauban sa Israel naman sila agreement. Karon ang problema natong kagugod sa Middle East, wala dito sa mga neighbors na na-agreement with Israel. Ang problema yung Iran. Iran. So this is between Israel and Iran. Unya, tungod kay alliance man ng Americans o ang Israel, nitabang po sila. Kaya ever since in history, gawa sa Europe, yung United Nations, ang mga Americans doon, somehow, since sila po ang pinaka-powerful nation on earth, sila na himong somehow, murag pulis. Dili naman gagipang-hilabot sila, hilabtanon sila. No? Nang gilabot sila. Atong klaroon ng word nga, dili ko hilabtanon ha, nang gilabot lang. Yan. Diba? Oo. Amen? Ang mga chismoso, hindi may chismoso. Kami ay nalay kabugaton. May nga na usay, di ba? Iba yung nanggilabot o hilabtanon. Now, karon, nga naman, usahay nga na. Kasi wala na inaso diri sa kalibutan nga ang tao, pure tanan. Example, Pinoy, dili na tanan. Napuyos Pilipinas, sagol na. Pwede mga foreigner, maka-acquire sila ng Filipino citizenship. Di ba? Sa Israel, mixed people group na rin. People of different colors. Na-Israeli nga Pinoy, na-Israeli citizenship itong isgutan ha. Israeli nga Palestinians. Israeli na, ano man? Pakistani. Lebanese. Bisan unsa na. European Israeli. Ba't pasabot sa lugar sa Israel, pag tinawag na Israeli ka, hindi automatic na Jew ka. Citizenship yung isgutan. Pero pag muhimong ka nga Jew ka, ay talagang by blood. Oo, hindi ka lang Israelite, your citizenship is really given. It's a gift. You are born a Jew. Automatic. Sa politik kita, Pilipino ka, automatic yung citizenship mo kung hindi ka panganak. Pinoy man ka, yung ginika na. No. Pwede na dahil kamudagan sa politika tayo. Pinoy man ka. Muna yung one. Pamalito nila ilang, ilahang citizenship nila. Going back, kidding aside, ang point din pag naay magsinamok gamay, na siya domino effect. So walay naso dinis kalibutan na maapektuhan sila sa kabukot ng away ninyo. Kaya hindi mo nga, may pakialam sa inyo, maapektuhan ng yapon mi. Kaya kapalit ng yapon may produkto sa inyo. Sa tinambal na istorya, inyong gubot, inyong langutak, dagakaangin mi. Niapil-apil ba Pilipinas dito? Wala. Wala. Pero naangin ta. Pag muhulong ka sa gasoline station, muluhain mo ba sa presyo ko ng gasolina o ng crudo. Katulog-tilog yung diesel. So, notice, wala na pangitabutis kalibutan karon na dili ka maapektuhan. Kaya we are becoming a small community. Connected na tatanan. Kaya mong paglinti ko agad trabaho sa Middle East, tuwa sa Europe. Kung sa may tabo dito, hindi ka po kakatulog. Ako anak ko ba na askatar? Di ba? Mali ka kayo tabo. So, balik ka sa istorya ka rin. So, may mga political reasons good sila. Security reasons, mga ingana, economic reasons, mauna nga usay, ng kilabot. Usay, katawag siyang hilabtanon, no? Kaya kining mga tao lagi in the name of human rights, di ba? Ayaw, may sumuka din hiyo. Panalitan, gawin ba ng asawa? Nagituok na niyang asawa! Wala ko pakialam kung ba na ani. Kung sa'yo buhato ni Mabe. Gituok na yung asawa niya. Ha? Ayaw na lang kayo. Human. Siya may naikatungod. Anong siya katungod mo patay? Amen? Diha ka mo sunod sa eksena because that is beyond the boundary line. So dito na mo sulod ka, naay balaod. Muna naay mga gitawag na itong protector of the human rights.
your right to live, your right for privacy, your right to exist, so whatever rights naa ka, inahay mo ang gobyerno nato, giampingan na. Amen? Panalitan, ihaw ng Iran leader yung iyahang mga garali ng mga tao. O niya, maingon lang itong mga nasad ko na silikan. Ikalukoy, ipang ihaw ko sila. 35 ka po namatay ko. Sa ato, magrally, ang kulataw ng pulis. Ang pulis may sadaan na, ang pulis na di kulata. Dito, ipang ihaw ang mga garali. Because Iran is an Islamic state, Islamic government, na very extreme na klase sa pagka-Islam. Dili Sunnites. Ang Sunnites, manggol, medyo ano pa sila, kanang mild pa sila. Ang mga Shiites, sila yung extremist yun. Natanaw ko sa mga ideology nila. Muabot lang ang among Mahdi bitaw kay ng among propeta, ng pinakadakong propeta, sumana sa propesya. Pag nahurot nagkamatay ang mga Hudyo, so your ideology is to eradicate, to kill all the Jews in order for your great prophet to come. Anong klaseng doktrina yun? Musubot ba ng mga Hudyo mapagto nila tibok nasod? Kanan sila? Walay, oo. Yung mga Hudyo, we are going to fight in order to survive. Powerful ba yan sila? So na yung mga issues na kinahanglan natong tanaw, dili ka mo take side lang. You have to be more objective in tanaw sa pinaka-reasons. So na political, na ay itawag na itong security, and itawag na itong economic reasons. So karon. So, kung sa ibuhaton karon, panahon na. Kini ba sa inyong pamati ang conflict sa Middle East maundan? Buti nga ni magkaroon na ng gamay na muluran man kadiyo, unya, mubalik na po. Ang tudi, maliso yung mga utok ng mga namuyo diha, magsigig away na sila. Naintindihan nyo? Unya, kay sila may lato sa lana, sige tagkadamay. So magsugod na po tagkot-kot o gato. Namatay ato. Ikasalig man karon muna na nakuno ni abot ng crude oil gikan sa Russia ba. Nya namatay refinery diri sa Bataan murag sa Petron niya kaya ni Ramon ano ba na? Ha? Oh. Nya siyempre dito na mas barato man ang crude ba raw materials so dito kuhaon ang gasolina, dito kuhaon ang diesel, tanang klase makuhaan hangtod ang pinakalatak na yung sa asfalto. Pero kita baya pag mupalit kagikan sa Middle East baya diesel na, refined na. Pag mupalit kagikan sa Middle East, gasolina na, refined na mahal. Kunti ato. Kay nang tatay ato, ambot na rin tilik man ato, makut-kut-kut ng ato budiha. Naingon sila dato manuntang Pilipinas. Diba, daghantang mga natural ano na to, resources na to. Gikan sa dagat, paingon yung mga mining na to, daghan kay sa dagat. Yan sa Balampaya, di ba? Oh, bago pa lang na. Pila kuno na ka barrel sa makuha na, pila ka millions kung na tao ma-address anak. Pero nga naman, pila na ka presidente ni Agyo, kung saan nahitabo? Nagiling man po mga mahina yung mga sa sobrang kabright, di na siya kasabot sa kabright yung mga abogado karon ng mga puro abogado na diha sa sa gobyerno. Sa sobrang kaabogado, kabright di na kasabot, no? Pero naay mga tarong, naay mga seryoso. Ang point na ko, I believe the problem of the Middle East, okay, this conflict will not stop until the time of the coming of the Antichrist. Why? Nalay gamay ana nga mulurang lang siya.
Okay? After a while, mubalik na po siya. Kay lain-lain ng mga ideology na diha, lain-lain sa utok. Wapay labot na hunghungan sa yawa, agad ng mga ano diha. No? So magaway-away sila. Gawas na naayawa, ang tao, laog. Amen? Tantanan. Say with me. Ang tao, laog. Ako, dili. Dahil ang laog, ibis o bayo. Ang tao selfish man, di ba? Ako una, ako ni, ako kago, ako sa servisyo. Di away mo kanunay ko. Dahil mo na, laog din siya. Kaya nga naman yun, puto palupig itong uban. Ang laog sa kwarta. Di ba? So nagsugod ang away tungkol sa kalaos tao. So, gawas ana, nayawa. Kasama mo kung na siya. Nang magpaindigay naman ako. Amo kami mas dato ni naso. Kami hayahay ni. Ana po ng uban. Karon na gani, isang mga Pinoy magpaindigay, di ba? Amen? Sa may mga paindig-indig uban sa ito. Di ba? Kaya po, ha? Magpaindigay ko. Nakasawa man. So, dinhi ang Antichrist mo. After the rapture, humanity recognizes false peace emerges. So, pag tumangkot sa rapture, magsugod na ang tribulation period. Ito na yung physical appearance ng Antichrist. Kung gawas ng Antichrist. O magkaroon ng tinatawag na itong false peace. Anong false peace man? Kay ang Antichrist, di pa karoon naman sa superficial lang, hindi man tinuod, matapatan ng permanent peace ang Middle East. Okay, ano sa iba ito sa Antichrist? Ingon na diya, the rise of what? Rise of a global leader, the Antichrist. Appear siya after the rapture. Ito yung time of peace. Siya yung masigugdan niya na. Then he will make a covenant, confirms a 7-year covenant with Israel in Daniel 9:27. Okay, the promises peace, but it's deceptive. Anong deceptive man ang kalinaw? Kay ang motive ng Antichrist, kontrolon niya ang Middle East, okay? Ang motive niya, later on, mugawas na he will claim, okay, worship from the people. At the middle of that 7, he will break the treaty, o he will begin to proclaim that he is God, o magtukod siya gribulto niya, image niya sa sulod sa temple. And he will force the people to worship him. And gamito niya ang economic issue, okay, para ma-force niya ang mga tao for loyalty and allegiance to his demand as Lord. Kung sa ibuhaton niya, tatakan ka ng 666, the name of that person, ibutang sa imong agtang o sa imong tuong kamot. O tanan nga mubalik o mubaligya, makahimo lang ni ana kung sila matatakan na. Kung dili ka appeal sa maong agreement nga ikaw imong gidawat nagpatatak ka, dili ka kauban sa circle God. So ikaw yung magutom, ikaw yung lutuson, ikaw yung bitayon, ug tanang klaseng kasakitan imong agian-gikan sa kabangis ng Antichrist. Economic, dili lang na siya economic issue, that is a spiritual issue, because at the moment you receive that mark of the beast, the 666, you are telling to yourself that the beast is Lord, that you give your total allegiance or your loyalty to the beast sa halimaw. O pag nagpakita yung Antichrist, dili man siya magpakita nga na siya yung sungay na iko. Umaldito siya. Guwapo good siya. Kung bakit ka ma-attract ka niya. Di ba? Remember, he is very brilliant, a guy with a super charisma,
is very brilliant, a person with ability to articulate, very eloquent, good siya istorya, and very persuading and inspiring ang iyang mga pulong. Pag musulti siya, madami ka. Kay bright kayo. Naa siya magnetic presence good nga ikaw mutuo ka o madani ka. And naa siya ability to unite people, to unite leaders, na magkaroon ng one world government, new world order. One government, one military system, one economic system, one religious system. Iyang hiusahon. And he will be called the man of peace. And his name will be what? Will be renowned or popular. But even among children, ipasunod, no? Sa iyahang good. Mahimo siyang model. But only good for 3 years. After 3 years, wa pa siya natagbaw siyang kaugalingon. May mo na siya, ako ang Diyos. Listen to that. Mao na siya. Muna yung next sa rapture. So, the first 3.5 years is equal to relative calm, fragile stability. Na ay itawag na itong period of peace, quietness. But that is very what? Volatile, very shaky. It's really fragile kind of stability. Momentary lang, temporary lang ang maong kalinaw. Dili mo luntay. Kaya nga naman, later, isgutan na po sa inyo, adunay Northern Invasion, Northern Alliance, headed by Russia, nga muatak sa Middle East. Remember, ang Antichrist gikan sa Western Confederation o Western Alliance from Europe. There will be a future restoration of the Roman Empire. And take note of the country like Italy. Tanawa yung wealth of history of that place. Remember the time of colonizations? How powerful the Spain was? O mubalik pa ka down to the past, pabalik ka, you look back to many years back, makita na to yung Roman Empire. The longest empire that ruled the world alang a time. Yung mga emperors. Kaya nga, ang Antichrist dito magalikan, and is very smart guy that he will come up with a project, itong project for peace, na i-embrace ng mga tao na naa sa Middle East, especially madali niya yung mga Jew. Karon kita president dito, kita prime minister. Si Netanyahu. Kita president gawas sa prime minister. Si Netanyahu gabon. Kita. Si Netanyahu nilailan ninyo. So, sa Israel, nasa rin prime minister. Napod sila president. Sa ato, wala tayo prime minister. Nabalik ka. Next slide. Tanawang sunod. There would be an emerging future military leader that will arise, a world ruler. Kung ano yung ipaabot? Mauna siya'y muhatag o proposal o kalinaw sa kalibutan. Especially kalinaw sa Middle East. Next. So, unsa may prophetic markers or signs atong tanawon dinhi. Kining language na 1,260 days equivalent to 42 months, time, times, plural, and half a time, ang equivalent ana is 3.5 years. Mauna na siya prophetic markers. Unsay reference na to, Revelation 11 to 12. Unsay application? Ang application na to, ana, is i-discern na to yung truth. Now, kinahanglan ta mahimong mabinantayan, watchful ka. Not every solution that brings peace is godly. Kining peace na mahitabo in the future
is wicked. It's ungodly. Why? Because this is what? Coming from the Antichrist. Dili ni siya ang tinuod na kalinaw na lasting peace mulungtad hangtod sa karuturan. Mahitabo lang na siya pagbalik sa Ginoo. Sa Revelation chapter 19, the Prince of Peace, the King of Kings and the Lord of Lords, and He will come with all the armies of heaven, and they will fight against the armies of the world, and that is the battle of the Armageddon. Pag naog sa Ginoo, adunay gubat yun na mahitabo. Ang kasundaluhan sa langit, batok sa kasundaluhan sa kalibutan na nisupak sa Ginoo. Now, karon, next na slide, atong tanawon. Dinhi katulong nga punto after sa peace. So naay kalinaw na lipay na kaayo mga tao. Ay salamat wa nay gubat sa Middle East. 7 years na imo protect. Wala sila nagdahom na at the middle of that 7 years, the man of peace or the lowliest man, the Antichrist, will break that peace. So, din and the breaking point, this is the breaking point, when man exalts himself as God. So, say, what is Antichrist? Pag-abot sa tunga na ito katuig, musulod siya sa templo, ipaundang ang tanang sacrifices, ang worship sa temple ipaundang niya. O iyang ituboy ang kaugalingon, o iyang iproklama na siya ay Diyos. Magpatukod siya bagong order good sa pagsimba, new decree, new law, o siya ang simbaho. Murag sa time yung bukad bisa. Murag sa time yung mga pagan rulers kanina. Mao kanay katulong nga punto. So, ang tanatong sequence, rapture, illusion of peace, jay katulong na major event. The breaking point. Bantayan ninyo na. Karong daghan ng paangkon-angkon na sila po ng Diyos, anak ng Diyos, na priso na gani, ang uban. Napay mula bawa na, dili lang yun siya, anak ng Diyos, Diyos yun siya. Muna mo abot yung Antichrist. So, din atong talang may isang. Okay. Sa sunod may tabo, atong talang ng detalya. Are you still there, my son? So, atong kitanaw ka na. So, ang gitanaw na to, nga kining illusion of peace, may tabo na siya, no? Balikon po, di kang Antichrist, bago itong sulod din, di siya kikan? Europe. Daniel 7:24 to 25. The 10 horns are 10 kings, another shall rise after them. Gikan sa napulo kahari, aduna po'y mugawas, na usa. And shall subdue or overpower the 3 kings. Gikan sa napulo kahari sa Europe, sa Western Alliance, na usa, ika-11 ng mugawas, yun ang Antichrist, o tumbaho niya ang tulo kahari. The 3 leaders. So, kining confederation, mga nations din, mga leaders. Unsay baton niya? A confederation of 10 rulers or nation emerged, often associated with a revived political power centered in the Middle East. So, notice, nakasentro siya sa Middle East. Although Western Alliance yan, pero nasa control sa Middle East. Nakasentro siya sa Middle East. O ingon din mga igsoon, from among them, a leader will emerge brilliant, persuasive, magnetic, with unusual charisma, and with ruthless, brutal ambition. And he will promise solutions. And he will bring unity. Morning Antichrist. Maabot siya. Labing bright na tao. Kung mao ka ng iyang buhaton.
Unya, pag humaniya na, katunga-tunga ng treaty, break niya. The exact midpoint, ito na yung midpoint, yung tunga-tunga of the 7 years, everything changes. Gikan sa kalinaw, masamok ang kalinaw. Daniel foretold, Daniel said this in advance in his prophecy. Ano siya? In the middle of the week, Daniel 9:27, in the middle of the week, he refers to the Antichrist, will bring an end to the sacrifice. Ipaundang niya ang sakripisyo and set up the abomination of desolation. Alam kong language ng message translation, ang iset up niya diha, ang butanggod na mapapasuko sa inyo, mapaprovoke sa inyo, that will provoke us in India. Diyan na, mapatukod siya iyahang image para simbahan siya. Tanong din mo din eh. Yun ang midpoint. The Antichrist demand worship, declares himself as God. Mudiman God siya. Sa application na to, delikado yung pride. Equal to the seed of the rebellion, yung pride. What we need is humility. Ano yung problema? Asa na-fail si Satan? Formerly, he was the Lucifer, the guardian cherub, the light bearer. Anong nahagbong man sa sala si Lucifer? Because of pride. So, ano ba mo? Si Lucifer mismo literally will possess the Antichrist. The first beast is the Antichrist. The dragon is Satan according to the Revelation. And this dragon will empower the beast. And literally, he will possess the Antichrist. And this beast, na siya another na gitawag na itong representative called the second beast. Yung halimaw, sabi ni Saya ng beast. Halimaw! Tagalog yan. Ha? Tayo. Ang mananap, duha ka mananap. Giulagway lang na, dili na literal na mananap. Ang pagtawag sa Antichrist, siya yung unang mananap. Ang ikaduhang mananap, ang bakakong propeta. So na siya yung religious representative. Nga maoy mo pa si Ugdan, simbahon siya. Now guess what? Yung practice of ecumenism, the coming together of all religions, okay? Uniting to become one for a common purpose. And I believe in the near future, this false prophet who will represent the Antichrist will convince all the religions of the world. And this false prophet is very powerful. Very powerful. Unsa ang religion sa kalibutan karon na naa siya ability unite ang tanang religion. Doon siya nung nanatay World Council of Churches, even among evangelicals, including us as evangelicals, apilta na evangelical. Yung mga leaders ng mga evangelicals, nakipag-membro sila sa World Council of Churches. And I believe na ay bitaw na itong positive cause na ay maayo po ng katuyuan niya. But we have to be careful. We have to be careful how to navigate this uncharted moment of history na kung diin ang yawa, iyahang kontrolong apil ang relihiyon. And if you're a pastor, a preacher, you are not discerning and careful for your flock, we will be also deceived. May na lang. If you are a Christian, a believer, yes, this will not happen. As far as timeline is concerned, at the moment of the rapture, wala na mag-exist ang physical church diri sa kalibutan. So, ang mabilin, daily church. Ang believers. Pero magkaroon ng revival, magkaroon ng awakening, okay? Mag-evangelize ang mga Jew and many will be converted to the faith. There will be a massive conversion from the Jewish community and from the Gentile community
ug daghan pa kaayo ang maluwas aning panabunan, but they are called the community of the tribulation seeds. Ug katong mga matay will be called the tribulation martyrs. So tribulation seeds. Now karon anong panahon? Kaya ang Antichrist mo kanayang buhat. Ang application nato humanity's peak rebellion, may tabo kini at that time, pinakamataas gud na pagsupak kini yung time ng paghari gud sa Antichrist. Push na siya sa iyang agenda. I-push na niya. Next screen. Ikatulo. So ito na Antichrist. I-break na niya. Kaya na. Number 4 na. Oh, number 4. Sure mo? Number 3 pa na, the Great Tribulation when the mercy is rejected. Number 3 pa to. Number 2 pa to. Ha? Balik ko na? Unsay una? The rapture. Unsay sunod? Illusion of peace. Ikatulo. The breaking point. Ikaupat. The tribulation. Ano sa may tabo? At the middle. The last 3.5 years. Dili na lang ko. Time na. Okay? Dili na lang ko mga igsoon. We will continue this next Tuesday. Pero yung time natin is evening. That would be around 6 to 6 to 7. Okay. Nabay na pulot sa ato karon. Nabatay na pulot. 6 to 7. 8:30. So, earlier lang naman hapon. Okay. Kindly paki. We're done.